O ito, pakinggan naman natin itong sasabihin nitong Tolonges na to. So yun nga, ang nangyari ngayon, nagkaroon ng impeachment, naunang pumirma tong tungaw na to. At tingnan nyo kung ano yung rason niya bakit siya pumirma. Tingnan nyo ha, tingnan nyo. Well, katulad po sa sinabi ng ating Pangulo ay nung nagpirmahan na sa impeachment complaint ay tinanong ko siya kung ano bang advice niya. And tama naman yung sinabi niya. He said, do your duty as a congressman and uphold your oath to the Constitution that you swore to protect. And it's my constitutional duty to go through. Akala ko ba? Akala ko ba sinusunod mo yung tatay mo? Sabi mo nung nakaraan, di ba? Susundin mo yung tatay mo. Kasi tatay mo yun eh. O akala ko ba, yun ang stand ng tatay mo, ayaw niya sa impeachment eh. Bakit may constitutional kupal ka pang nararaman? Ibig sabihin, style nyo bulok, niloloko niyo yung mga sarili ninyo eh. O sabihin mo, yun talaga gusto ng tatay mo, ikaw lang ang gumawa. Oo, at saka putang ina, ikaw pa nagkalap ng ikaw pa nagkalap ng mga pirma eh, di ba? Sa sobrang visit nga ni Garin, sinabi niya nilaglag ka niya, sabi ni Garin, hindi ako, si Sandro ang nag-ikot-ikot dun. Si Sandro nang hingi ng mga pirma-pirma dun. So ikaw mismo nagpalakad dito. Bantakin mo, mayroong may first impeachment complaint, second at third. Yung fourth impeachment complaint, putya, ikaw nag-endorso. Oh, so anong pinagsasasabi ninyo na uphold constitutional mandate? Ulul. Tangin na ninyo, gusto nyo lang makamkam. Lahat ng mga ng kapangyarihan dito sa bayang Pilipinas, pinagsasabi mo, may constitution. Gago, hindi nga kayo sumusunod sa konstitusyon eh. Tatay mo nga hindi sumusunod sa konstitusyon eh. Yung mga kabaro mo nga hindi sumusunod sa konstitusyon, pinagsasabi mo konstitusyon. May konstitusyon pa bang nasusunod po tayo na pati simbahan sa KOJC binaboy nyo? Hindi nyo iniimbestigahan. Pera ng taong bayan, putay na. Tinatanong lang kayo kung saan nyo dinala yung pera ng taong bayan eh. Hindi nyo maipakita yung mga, ninyo, yung mga, ano ba yan? Mga COA report, COA audits ninyo na detalyado. Pinagsasabi mong batas, pinapatawag nyo ngayong mga vlogger dyan to dahil, masakit magsalita sa inyo. Pinagsasabi nitong Tolonges na to. Isa pa. The impeachment process as an elected representative. Now, as to why I was the first one to sign, Ito why I was the first one to sign. Putang ina, sinabi mo na sumusunod ka sa konstitusyon. The reason why isinuportahan mo ito is because sumusunod ka sa konstitusyon. O ngayon, ano ang rason bakit ka pumirma? alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na Tanga talaga. So ibig sabihin na may personal ka. Sandro Marcos, so ibig sabihin pukin ng ina mo, ang sinusunod mo hindi konstitusyon kundi yung emosyon mo. Manloloko ka. Kung talagang konstitusyon ang sinusunod mo, tanga ka, di sana ang ginamit mo yung articles of impeachment. Yung nakalagay doon na 7, doon, yung wala, meron siyang mga Meron si VP Sara kasi di ba na mga hindi masagot, yung opisina niya. And yung mga kasamahan natin sa mga komisyon na yan ay nakahanap ng matibay na rason para talagang at napatunayan ng ating mga committee chairman sa mga committee na yan na siya ay talagang merong hindi maipaliwanag at siya ay talagang nagtaydor sa taong bayan. Yung paghukay sa lolo mo, putang ina ka, hindi yung katrayduran sa Pilipinas dahil hindi kayo may-ari ng Pilipinas, hindi naman hari yung lolo mo eh. Ang na kahit hukayin yung lolo mo itapon sa South China Sea, putang ina yan, wala kaming pakialam. Walang epekto yan sa bayang Pilipinas, hindi kayo may-ari ng Pilipinas. So ang reason mo, bakit ka pumirma para i-impeach VP Sara is huhukayin yung lolo mo. Tanga ka ba? Ginawa ba ni VP Sara? Gagawin ba ni VP Sara yun sa tingin mo? Putang ina, napakabobo mo naman. Masyado kayong praning. Ano ba binabatak nyo? Bakit masyado kayong mga aligaga at masyado kayong mga nagpapaniwala? Ganun ba talaga kaliit ang utak ninyo para magpaniwala kayo sa mga satire na mga ganyan, sa mga salitang puta, alam naman natin puros kabulastugan lang? Pag sinabi mo to si Sandro Marcos tumalon sa building, sa sobrang tanga nito, lulundag to talaga. Ingat kayo dito sa mama na to. So yun ang rason niya, personal. Ang rason mo is personal. So bakit ka pa gano'n? Bakit ka pa congressman? Hindi sana nagdemanda ka na lang. Tapos yung isa pang sinabi niya, yung daw kanyang nanay at tatay ipapa-assassinate. Tanga! Ang linaw ng sinabi ni VP Sara doon. Walang ibang magpapapatay sa akin kung hindi iyang mga yan. Kaya may kinausap na ako na if I will die, if they will kill me,
May kinausap na ako para patayin din sila. Anong assassination attempt ang sinasabi mo? Ang assassination attempt nasa kanya. Meron ngang prueba si BP Sara na muntik-muntikan na siyang i-assassinate eh. So ang may assassination attempt kay VP Sara, walang attempt ng assassination sa inyo. Sayang ang bala sa inyo. Oo, bangungot lang, sapat na. Yun ang sinabi ni VP Sara dito, Sandro. Ikaw naman para kang grade 1 eh. Hindi niya papapatay ang mga magulang mo. Mamamatay yung mga magulang mo at ipapapatay niya lang yung mga magulang mo kung ipapapatay mo sila. O ipapapatay mo si BP Sara. Plain and simple. Abogado si BP. Alam niya kung ano yung mag-i-incriminate sa kanya. Ano pa? Buhopols to. Ang aking magulang at gusto niyang patayin ng speaker. Ba't Anong gusto niyang patayin speaker? Wala siya sinabing gusto kong patayin yung speaker. Meron siya pang sinabi na gusto kong pugutan ng ulo sa isip ko. Pero hindi ko sinabi na gagawin ko. Anak ng puto Sandro, mag-aral kayo ng batas, parehas kayo ng tatay mo. Siguro nood kayo ng nood ng bold. Baka Pornhub kayo ng Pornhub. Baka nood kayo ng nood ng tabu. At saka siguro nood kayo ng nood ng mga triple X. Kaya kung ano-ano na yung mga pumapasok sa isip ninyo. nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? Gago, nagulat ang tao, alam mo ko saan? Sa kakapalan ng mukha nyo. Nagulat ang tao dahil merong mga tao na walang utang na loob, pero puki ng ina nyo sagad ang kawalang utang na loob ninyo. Sobra-sobra sagad. Tang ina nyo, nakakatingin pa kayo sa salamin? Nakakapagdasal pa kayo sa Panginoon sa ginagawa nyo na yan? Tangina, ginamit nyo ang mga Duterte. Nagbe-bless kayo sa mga Duterte. Ipinalibing ng mga Duterte ang putang inang lolo mong tarantado. Tinulungan kayo ng mga Duterte na makabalik kayo sa kapangyarihan, puki ng ina nyo. Yun yung isang napakagagaling ng mga Duterte, pero yung isang pinakamalaking kasalanan ginawa nila sa bayang Pilipinas. Kung merong malaking kasalanan ginawa sa bayang Pilipinas ang mga Duterte, yun ay magtiwala sa inyo at ibinalik kayo sa kapangyarihan, mga hayop kayo. Sa totoo lang, Sandro Marcos, sa totoo lang. Wala kayong utang na loob, putang ina ninyo, tinulungan kayo ni Pastor Apollo Kibuloy. Noong mga panahon na basura ang tingin sa inyo ng lahat ng mga media outlet, binababoy yung tatay mo, anak ng diktador, tax evader. Si Pastor Apollo Kibuloy yung tumulong sa inyo, ang laki ng ginastos sa inyo dyan sa Soler. Ang laki na, Soler ba yun? Sa Okada pala, ang laki ng ginastos sa inyo dun. Ang laki ng ginastos ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga magulang mo. Ginamit pa yung bus ni Pastor Apollo Kibuloy, dun pa kayo natutulog sa Tagum nun. Puki ng ina ninyo. Tapos tingnan nyo yung ginawa ninyo kay Pastor Apollo Kibuloy ngayon. Pinakulong nyo, putang ina nyo. Taong simbahan yung tao, putang ina, pinakulong nyo, dinungisan nyo pa yung pangalan. Nakipagkasundo kayo sa Amerika para sirain ang reputasyon ni Pastor Apollo Kibuloy dito dahil lang kaibigan siya ng mga Duterte. Ngayon nakakulong yung tao, may sakit, pababalikin na naman dyan sa kulungan, idun nga niya nakuha yung sakit. Putang ina nyo, ganun kayo kasama. Doon gulat na gulat yung tao. Doon talaga gulat na gulat yung tao, Sandro Marcos, sa kakapalan ng mukha nyo. Dahil kung meron taong makapalang mukha, putang ina kayo talaga yun. Pamilya kayo ng mga demonyo talaga. Matapos yung pakinabangan ng mga Duterte, matapos yung pakinabangan si Pastor Apollo Kibuloy, putang ina nyo, di na nga kayo nagbayad ng utang na loob. Tinarantado nyo pa, pinakukulong nyo pa, hinahayop nyo pa, ibinibigay nyo pa yung mga ulo nila sa komunista. Tang ina ninyo, dapat talaga kayo, makarma talaga kayo. Dapat dumating yung araw, sumuka kayo ng mga bubog, pako, bubuyog, tae, lahat isukan yung mga hayop kayo. Diretso. These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. Gago, ang nakakahiya dito yung tatay mo. Kaya na kung ano-anong pinagsasabi sa mga interview, sa mga speeches, utal-utal. For a person na sa ganung posisyon, sabi mo yung tatay mo, ayusin naman yung trabaho niya. Sabihan mo naman yung tatay mo, ayusin naman niya yung pagiging presidente niya. Yun ang nakakahiya. Nagsasabi mo. Nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Alam nga naman kung sasabihin mo kukukain mo lolo ko. Of course, I'll be the first one to sign. That should come as no surprise. So that's why I was the first one to sign. As to the allegations that I was the one who spearheaded the movement for the fourth complaint, katulad sa sinabi ng Pangulo, I think people give me too much credit. Sus, ulul! Ang ina, sinungaling ang pucha. Sinabi na ni Garin. Sinabi na ni Garin, ikaw, putang ina mo, magdi-deny ka pa.
Sinabi na rin ni Kimbo, May Blanco, doon sa Bicam, nagsisinungaling pa yung tatay mo. Putang ina nyo, mga sinungaling kayo talaga, mga Marcos kayo, mga mambubudol kayo. Mga hayop. Dito lang tayo makakabawi, mga kriminal eh. Hindi ba? Dito lang tayo makakabawi sa ganito eh. O hindi ba? Putang ina, tayo ganito. Salita lang salita. Sila nga, putang yumayaman eh. Kahit ngayon walang mga kasalanan, ginagawa may kasalanan ng mga hayop na to, tapos magagalit kayo sa akin, minumura kayo. Tangina nyo, ayusin nyo yung mga buhay nyo, ayusin yung mga trabaho nyo. I was given the opportunity to sign, and I did sign, but I did not spearhead any movement. Oh, tangina sinungaling. Wala na, umami na si Garin. Gago. Papakasinungaling nyo mag-ama, huling-huli na kayo sa akto eh. Nagdi-deny pa kayong mga animal kayo. I did not try to convince anyone to sign. I think they did that on their own volition. I did ask what their opinions were and if they were going to sign or not. But that's about as far as that's about as far to the extent as to my involvement in collecting the signatures. Yan, huling-huli ang kasinungalingan ng hayop na ito. Siyempre, saan ka magmamana? Siyempre, magmamana ka sa tatay mong sinungaling, tapos yung tatay mo naman nagmana dun sa tatay niyang diktador na mamamatay tao na magnanakaw. This is the sad reality, mga bossing, that we are in. Tatakbo tong congressman ulit doon sa kanyang distrito. Oo, sigurado mananalo to kasi Ilocos Norte eh. Okay, sure win to. At sigurado nandiyan pa rin yan. Baka nga next year, kung baka ito na ang Speaker of the House natin. Taka na, kapal na mukha, no? Presidente tatay, Speaker of the House yung anak. Mga walang delikadesang mga hayop. Oh, pasensya ka na, Sandro Marcos ha, kung medyo masakit ang mga sinasabi ko ha. Pero puto na, napakasama ng ugali nyo kasi sobra. Sobra sama ng ugali nyo, deserve nyo yan. Dapat nga, hindi lang yan eh. Dapat nga, hindi lang kayo murahin. Dapat nga, pagsasampalin pa kayo eh. Ng tsinelas na may tae. O kaya, tsinelas na may mga tamtax, may mga pako, tsaka bubog. Dapat nga, deserve nyo yung mga ganun eh. Dahil sa sobrang kapal ng mukha ninyo eh. Matay mo si PRD, nagpalibing sa tatay mo. Sa lolo mo. Tapos si PRD, si BP Sara, binudol nyo. Tapos putay na yung nanay mo may saluka-luka din eh. Binudol nyo si BP Sara, ayaw tumakbo ng Vice President pero ginamit nyo para maging presidente. Hindi kayo mananalo kay Leni Robredo eh. Oo, promise kung kayong dalawa ni Leni Robredo naglaban, putang ina, hindi kayo mananalo. Kabang-kabang nga kayo nun eh, na lumalakas si Leni Robredo kahit nga si BP Sara pa yung presidente, yung Vice President nyo nun eh. Tapos si Pastor Apollo Kibuloy, ang daming tinulong sa inyo. Oo, noong mga panahon na kinakawawa kayo, nandiyan si Pastor Apollo Kibuloy, pinahiram niya yung kanyang serbisyo, yung kanyang mga kagamitan, yung kanyang istasyon para sa inyo. Mabigyan kayo ng maayos na debate. Oh, puta ngayon, anong ginawa ninyo, hindi ba? So, diyan natin malalaman na itong mga ito talaga, meron talaga silang tendency na ibenta ka. Oo, yung tatay nila, binenta yung Saba Malaysia. Lolo pala nila. Tapos si Bongbong Marcos, ibinenta na daw si Pastor Apollo Kibuloy sa mga Amerikano. Oo, tapos eto namang si Bongbong Marcos din, itong kupal na to, tsaka si Romualdez, ibinenta naman si Vice President Sara Duterte at ang mga Duterte sa mga komunista. Oo, hanggang doon lang talaga. Kaya again, nananawagan ako sa inyong lahat. Nananawagan ako mga bossing na sana ay itong mga ito ay mawala na sa mga posisyon at itong mga ito hindi na manalo sa mga susunod pang mga eleksyon. Sana magkaroon ng himala at itong kupal na tumatalo, magkaroon ng himala at yung tsuhin niya sumunod na kay Edsel Lagman. Oo, pati tatay nito, pwede na rin sumunod doon. Mukhang pagod na eh. Oh, pero laban lang tayo, halal natin lahat ng mga kaalyado ng mga Duterte para magbalik ang sigla, magbalik ang safety, magbalik po ang otoridad na totoo dito sa bayang Pilipinas.